Tay? Juni? Neneng? Nanay! Mga walang iya kayo! Papatayin ko kayo! Bakit niyo inubos ang pamilya ko? Kahit saktan niyo ako ng saktan, kahit ilang beses niyo pa ako paulit-ulit na bugbugin, kahit napatayin niyo ako ngayon, hindi mapupunta sa inyo ang lupa namin! Mga hayop kayo! Anong laban ng isang musmus na bata na gaya niya sa inyo? Malalaki ang katawan at may baril. Iho, kilala mo ba sila? Opo, sila po yung mga tauhan ni Don Rubio. Yung nangangangkab ng mga lupain dito sa bayan natin. Kapag ayaw ibenta sa kanila ang lupa, pinapatay niya ang buong pamilya nagmamayari ng lupa na yon. Kaya nila pinatay ang pamilya ko. Dahil pilit nilang kinukuha itong lupa namin. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. Ibibigay ko sa iyo ang hustisya ng pagkamatay ng mga magulang mo. Harold! Halika rito! Sino ka ba? Bakit mo pinapasok yung aso mo dito? Lumayas kayo lahat sa bahay namin! Harold, easy. Stay. Good boy. Nagugutom ka na? Ay, sige. Kainin mo na sila. Aswang! Huwag ka lalapit! Huwag ka sabi lalapit! Bakit kinain ng aso mo yung mga lalaki? Aswang yan, oh! Hindi na mahalaga kung ano siya. Ang importante ay patay na ang mga pumatay sa pamilya mo. Ikaw si Damian, hindi ba? Huwag kang matakot. Kakampi mo ako. Tutulungan kitang makaahon mula sa pagkamatay ng mga magulang mo. Itong lupa niyo, palalawakin ko pa ito. Kapag sumama ka sa akin, ay mas maayos na buhay ang mararanasan mo. Anong kapalit? Wala na akong pamilya. Ang gusto ko lang ay may maituring akong apo na makakasama ko sa buhay. Paano ko nakakasiguro na hindi ako sasaktan o papatay ng aswang na alaga mo? Lalo na kapag tulog ako. May isang salita ako. Ano? Pumapayag ka ba? Sige, pumapahig ako. Mula ngayon, Lola Juana na ang itatawag mo sa akin. Opo, Lola Juana. Tumingala ako sa langit at gumuhit doon ang liwanag, kasunod ng malakas na dugundong ng kulog. Alas 9:33 na ng gabi. Ang asawa ko na 4 na buwan ng buntis sa aming ikatlong anak ay nakatulog na sa tabi ng 2 pa naming anak. Hindi pa naman ako inaantok, kaya naisip kong manood muna sa YouTube. Doon ko natagpuan ang inyong channel, Dear Aswang Diaries and Madam Venus. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Habang nakikinig ako ng kwento sa inyong channel, ay hindi ko maiwasan na balikan ang nakaraan. Kung paano na ang isang hamak na magsasaka ay naging isang binatang may mataas na pinag-aralan at yumaman. Ngunit gaya ng sabi nila, kung sino pa ang marami ang pera, sila ang hindi masaya. Ang mga katauhan sa kwentong ito ay sinadya kong baguhin upang maitago ang kanilang identity at mapangalagaan ang kanilang privacy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Damian. At narito ang aking kwento kung paano ko nakilala si Marcela. Ang dalagang basurera na gaya ko ay biktima ng mapang-aping mundo at inampon ni Lola Juana. Katulad ng ginawa sa akin ng matanda, inampon niya si Marcela. Binihisan, pinag-aral at binigyan ng magandang buhay. Pero lahat ng meron kami ay may kapalit. Isang bagay na magbabago sa takbo ng buhay naming dalawa. Narito po ang kakaibang kwento ko tungkol sa aswang na sa tuwing binabalikan ko ay hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari. Kuya Julius! Pare ano? Tara, laro na! Sige, susunod na ako. May tinatapos lang ako dito sa bahay. Sunod ka sa court, ha? Ang gwapo talaga ni Rodney. Ang kwento sa akin ni Marcela na noon ay 18 anyos pa lamang ay sinundan niya si Rodney.
ang kanyang crush hanggang doon sa basketball court. Mula sa malayo ay nakontento na siyang tingnan ito. Gwapo si Rodney. Mataas ang pinag-aralan dahil sa nagtatrabaho sa isang magandang opisina. Palaging malinis at mukhang mabango. Napabuntong hininga na lang si Marcela habang nangangarap na isang araw ay makita at makausap man lang niya si Rodney. Maya-maya ay nagulat na lang siya nang may mga batang bumato sa kanya. Doon na lang daw na malaya ni Marcela na nilalayuan na pala siya ng mga tao sa paligid. Napilitan siyang umalis, dala ang isang maruming sako. Pero bago tuluyang makalayo, ay kumuha siya ng bato at binato ang lalaking kaibigan ni Rodney. Ay! Pagago to ah! Ikaw naman kahit bagong paligo mukha ka pa rin basura. Pangit, matanda ka na. Ang kwento pa sa akin ni Carding at isa pang loyal na tauhan ko, nakita daw niya si Marcela. Walang suot na tsinelas, nanlilimahid sa dumi at naglalagkit ang buhok na tumakbong palayo. Nang makitang hindi na hinahabol ni Julius, ay saka siya naglakad. Nang may madaanan na basurahan, ay nagkalkal doon si Marcela. Kinuha niya ang mga karton, plastik na bote at kung ano-ano pa na maaaring ibenta at pakinabangan. Pagkatapos ay nilagay niya lahat yun sa loob ng kanyang sako at nagpatuloy sa paglalakad. Ay Marcela, Mang Carding, ano pong ginagawa niyo rito? nandito yung amo ko eh. May binili lang sa loob. Ikaw, bakit hanggang dito nakakarating ka? Aba, ang layo na nito ah. Wala pang kita eh. Wala pa akong pambili ng pagkain para ngayong araw. Kagabi, may kinita ka ba? Meron naman 100. Nakakain kahit papano. Sige. Etong 100, idagdag mo sa kikitain mo ngayon para naman makakain ka ng maayos. Pasensya na at yan lang maabot ko sa'yo dahil hindi pa ako sumisweldo. Ay wow! Thank you po, Mang Carding. Nang mga sandaling iyon, habang abala ako sa pamimili, nakita na pala ni Marcela na sinusubukan akong dukutan ng isang batang lalaki, kaya mabilis na tumakbo ang dalaga palapit sa akin. Kuya! Yung wallet mo dinudukot oh! Kuya! Hay, kupal ka! Magnanakaw! Bumalik ka dito, gago! Ha? Ay, nako. Amo ko yun ah. Nako, si Sir Damian. Sir, nakuhanan ba kayo ng pera? Mukhang hindi naman. Mabuti na lang at nakita agad ni Marcela. Maraming salamat ulit ha. Wala po yun. Pasensya na kayo, sir. Marami talaga mga kawatan dito eh. Kaya kapag nagagawi kayo dito, ingatan yung wallet nyo at pera nyo. Thank you, Miss. Ano nga ulit ang pangalan mo? Marcela po, sir. Nice to meet you, Marcela. Ako naman si Damian. Napangiti ako nang hindi agad nakasagot si Marcela at nanatili lang na nakatitig sa akin. Ilang sandali pa ay ngumiti ito. Nang mga panahon na yun, ay napansin ko na ang ganda na nakatago sa nanlilimahid nitong mukha. Maganda ang mga mata ni Marcela, nangungusap at parang diamanting maingat na inukit. Matangos ang ilong niya at manipis ang mga labi. Lalong tumingkad ang ganda nito kapag umingiti at lumalabas ang dalawang bilog sa magkabilang pisngi. Ganun din po ako. Hindi ko na kayo kakamayan at baka madumihan pa kayo. Ang ganda-ganda pa naman ang bihis nyo. Malapit na kaibigan ng misis ko ang yumaang nanay niyang si Marcela. Napakabait at napakasipag na bata. Matalino pa. Ito naman si Mang Carding. Masyado akong binibida. Kumuha ako ng 3,000 sa wallet ko. Pagkatapos ay inabot yon kay Marcela. Namilog ang mga mata nito at halos tumalon sa tuwa. Oh, para sa'yo. Reward ko dahil niligtas mo ako sa mandurukot ng wallet ko. Talaga po? Oo, sa'yo na yan.
Kaya huwag ka na mamulot ng basura. Kaya umuwi ka na at bumili ka ng masarap na pagkain. Opo, maraming salamat po, Sir Pogi. Mula nang makilala ko si Marcela ay nakuha na nito ang atensyon ko. Kaya naman, nagtanong ako. Ayon kay Carding ay sa squatters area sa Payatas nakatira si Marcela. Malapit sa mismong garbage dump site. Sa umaga ay papasok siya sa eskwelahan. Sa hapon, namumulot ng basura. Sa gabi umi-extra siya ng kahit anong side job para lang mabuhay at masuportahan ang pag-aaral. Nang gabing iyon ay umextra bilang isang waitress si Marcela kung saan nagkataon ay naroon din ako. Good evening, sir. Enjoy the party po. Oh, teka lang. Si Marcela yun ah. Sino? Si Marcela, sir. Yung babaeng binigyan niyo ng pabuya. Siya yan? Opo. Ang ganda no, sir. Hindi mo akalain na sa likod ng maruming itsura niya noon, nagtatago ang ganyang kagandahang muka. Mestiza pa. Actually, napansin ko na nung una pa lang eh. Hindi ko na akalain na mas maganda pa siya kapag nalinisan at naayusan. Lagi ba niyang ginagawa to? Yung pag-waitress? Ang alam ko hindi po eh. Iba-ibang racket niyan. Palibhasa, mag-isa na lang sa buhay. Hindi ko alam kung anong meron kay Marcela nung panahon na yun. Pero naging interesado ako sa kanya, Madam Venus. Mula doon sa aking pwesto ay lihim ko siyang pinagmasdan. Abala ito sa pag-iestima ng mga guests sa party. Maya-maya ay natulala na lang ito nang may nakitang isang lalaki. Nagningning ang mga mata niya at pasimple pang inayos ang sarili. Si Rodney, ang lalaking hinahangaan ni Marcela. Mula doon sa pwesto ko ay lihim akong nagmasid. Iniwan si Marcela ng dalawang lalaki. Lumipas ang ilang oras, habang inaabala nito ang sarili sa trabaho, ay panay naman ang lingon nito kay Rodney na may kaakbay na babae. Nang bigyan ng break si Marcela ng manager ng catering, doon siya kumuha ng tiyempo at nilapitan si Rodney. Hi, Rodney. Bakit? Pwede ba kitang makausap? Doon tayo sa gilid. Tungkol saan? Dito na lang. Teka lang, di ba ikaw yung palaging nanonood sa akin sa court kapag naglalaro ako? Yung palaging sumusunod sa akin araw-araw? Yung taga dun sa squatters area at dump site? Ako nga. Gusto ko lang kasi malaman mo na idol kita. Humahanga ako sa'yo. Idol mo ako? Talaga? Bakit naman? Kasi, nakatira ka sa subdivision eh. Magaling ka sa basketball. Tapos magandang trabaho mo. Palagi, maayos ang bihis mo. Tapos, parang ang linis mo. Palagi. So tama pala si Julius. Crush mo nga ako. Pare, papayag ka ba na ang nagkakagusto sa'yo ay mabaho at basurera gaya ng babaeng to? So anong gusto mo mangyari? Ngayon, nagtapat ka na may gusto ka sa akin. Ano ang kala mo, papatulang kita? Pero pare, sayang naman to. Nakita mo, maganda rin naman. Sexy. Pwede mo i-take home yan ngayong gabi. Sasama yan sa'yo. Tsak ikaw ang una dyan. Pwede. Kaya lang, kailangan niya mulang maligo sa pabango. Baka hindi ako ganahan dito eh. Mga bastos! Ang lakas naman ng loob ng isang basurerang gaya mo na magkagusto sa akin. Ang kapal pala ng mukha nito, pare. Lumayas ka na nga. Di ka bagay dito. Nang itulak ni Julius si Marcela, ay nawalan siya ng balanse at napaatras. Saka napaupo sa sahig. Hindi sinasadya na bumangga sa waiter na nasa likod na may dalang isang tray na puno ng mga wine. Nawalan din ng balanse ang waiter, kaya natumba ang mga wine glass at tumapon ang mga laman nun kay Marcela. Sa halip na tumulong, ay nagtawanan pa ang mga kaibigang babae ng dalawa. Ay,
Yan, ganyan. Maligo ka. Para naman bumango-bango ka. Ang bawo mo. Mga hayop! Tumakot pang alipos na! Akala ko mabait ang Rodney na yun! Masama pala ugali! Nakita ko kung gaano nadismaya si Marcela dahil sa magaspang na ugaling ipinakita ni Rodney. Hindi nito akalain na ang taong hinangaan at inakalang mabait, siya pa ang mang-aalipusta sa kanya. Hinapangako ko. Makikita ng Rodney na yan. Balang araw mas lalagpasan pa kita. Kakainin mo yung sinabi mo. At itong amoy basura na to, ito ang magiging karma mo. Ganyan ang gusto ko. Mga babaeng palaban at hindi nagpapaapi. Uy! Kamote! Lola naman, ba't naman mo kayo nang gugulat? Ikaw si Marcela, tama? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Narinig ko sa loob. Oo eh. Ano ba yung pinuputok ng putsi mo dyan? Bakit ka umaatungal na parang baka? Kasi po, Lola. Nako, paano mo may kukwento sa akin kung panay ngawa ka riyan? Mano man lang tumahimik ka. Saka basang-basa ka. Lalalagkit. Amoy alak ka pa. Sorry po. Kasi po, Lola, yung crush ko, nilait-tait niya ako. Wala daw akong karapatan na magustuhan siya dahil basura daw ako. Tapos mabaho raw ako. Una, talaga namang babaho ka. Ayan, at dumikit na sa buhok mo ang amoy ng basura. Kababae mong tao at ang ganda mo pero hindi ka malinis sa katawan. Lola naman akala ko pa naman kakampihan niyo ako. Naliligo naman po ako eh. Oh, ganun ang tingin sa'yo ng mga hinayupak na pangit na yon. Ano, hahayaan mo na lang ba na alipustahin ka? Hindi pwedeng ganon. Palaban yata ako. Makikita nila sa susunod na pagkikita namin. Sila nang nakatingala sa akin. Teka, nasaan bang mga magulang mo? Maganda kang bata. Mukhang may lahi ka. Kanu daw po kasi yung tatay ko, sabi ng nanay ko, pero hindi ko na ho kilala. Hindi rin naman yung kilala yung nakabuntis sa kanya. Dati kasing pokpok sa ermita si nanay. Kaso, nategi na siya. Nagka-TB, ayun, dead ball. 15 anyos pa lang po. Ako na bumubuhay sa sarili ko. Naputol ang pagkukwentuhan ng dalawa nang lumingon si Marcela matapos marinig ang angin na tila nagmumula sa dilim. Napatuwid siya ng upo nang sunod nitong nakita na gumalaw ang mga halaman. Ano yun? Narinig mo yun, Lola? Pangalin. Ay, maangin! Ayun na naman po! Narinig niyo ba yun? Yun bang parang umaangil na aso? Opo! Natakpan ni Marcela ng mariin ang kanyang bibig dahil sa nasaksihan. Tumayo siya at napaatras. Hindi lang basta kinagat ng malaking aso si Julius, kung hindi nilapa ang katawan nito. Dahil sa lakas ng musika sa loob ng venue at walang tao sa paligid, bukod sa kanilang dalawa ng Lola Juana, walang ibang nakakita sa nangyari. Diyos ko! Aswang! Lalong natakot si Marcela nang mula sa kabila ay tinalon ng malaking itim na aso ang mataas na halaman at lumapit sa kanila. Puro dugo pa ang bibig nito at may ninunguya pang parte ng kung anong mahaba na parang bituka. Bigla itong umangil ng malakas nang makita si Marcela at nagtangkang sugurin siya ng aswang. Errol, easy boy, easy. Hindi siya kaaway. Nabusog ka ba sa kinain mo? Ayoko na! Alis na po ako! Nang gabing yun ay agad umuwi si Marcela mula sa party.
Pababa pa lang daw siya ng tricycle ay agad bumulaga sa kanya ang malaki at naglalagablab na apoy na nagmumula sa mismong barong-barong kung saan ito nakatira. Habang ang mga tao ay nagkakagulo, nagtatakbuhan dala ang kanilang mga gamit at ang mga bumbero naman ay nagmamadaling hinihila ang mga hose ng tubig. Sandali lang. Ang bahay ko! Ang bahay ko! Ang bahay ko! Tumakbo si Marcela papunta sa kanyang bahay, ngunit pagdating doon ay kasama na rin iyong natupok ng apoy. Nanlumo at halos mawala ng lakas ang kanyang mga paa. Ayon kay Marcela, wala daw siyang nailigtas mula sa mga gamit na pinaghirapang ipundar o kahit isang damit maliban sa suot niya ng mga oras na yun. Ang bahay ko! Paano na ako? Saan ako titira? Marcela, Ano na ako? Saan ako titira? Wala po kayo pang matutuluyan. halika iha. Sumama ka sa akin. Tutulungan kita. Mula sa Maynila ay halos mahigit 2 oras din ang naging biyahe namin ni Mang Carding pauwi sa mansyon. Hindi dapat ako uuwi doon, pero tumawag si Lola Juana at kailangan daw niya akong makausap. Sa liblib na baryo sa isang bayan sa Bulacan, matatagpuan ang mansyon ng matanda. Nag-iisa ang bahay na yun doon at napapaligiran ng kakahuyan. Malayo sa mga ibang bahay sa baryo na yun. Bakit kaya tayo pinauwi ni Lola? Baka may importanteng ipagagawa, sir. Yung lalaking biktima ni Errol, ayos mo na ba? Wala bang sabit? Okay na po, sir. Naayos ko na. Salamat. Pagdating sa loob ng bakuran ay agad akong bumaba ng kotse at pumasok sa loob ng mansyon. Pagbukas ko ng pinto ay naabutan ko si Lola na nakaupo sa isang red velvet chair. Nakasandal sa mataas na backrest habang nakadekwatro. Sa tabi nito ay nakatayo si Errol, ang kanang kamay at alaga ni Lola Juana na bata pa ang itsura at mukhang 20 anyos lang. Sa harap nito ay may isang babaeng nakatayo. Lola, Mabuti naman at narito ka na eh. Kaya kita pinauwi rito ay dahil may ipapakilala ko sa'yo. Marcela, gusto kong ipakilala sa'yo ang apo ko, si Damian. Ihong, siya si Marcel. Marcelo? Di ba ikaw yung nandun sa party? Marcela? Anong ginagawa mo dito? Sir Damian, Mang Carding, yung squatters area po kasi nasunog eh. Kasamang natupok ng apo yung bahay ko. Wala na ako matutuluyan. Buti na lang dumating si Lola Juana. Damian, Marcela, mula ngayon ay gusto kong ituring ninyo ang isa't isa bilang magkapatid. Opo, Lola. Marcela, sumama ka kay Damian at siyang tutulong sa'yo sa lahat ng kailangan. Opo, Halika, sumunod ka sa akin. Errol, sabihin mo sa kasambahay na ihanda ang guest room. Maglabas kami ng mga bagong damit para kay Marcela. Inday, maghanda ka ng masarap na hapunan para sa mga apo ko. At Marcela, magpahinga ka ng mabuti pagkatapos bukas ay mag-uusap tayo. opo. Pagdating sa loob ng silid, hinintay ni Damian na makalabas ang kasambahay. Nagulat si Marcela nang bigla akong lumapit at imakap sa bewang niya ang isang braso ko. Pagkatapos ay bumulong ng napakahina sa kanyang tenga. Hindi ka dapat sumama, Marcela. Mapapahama ka lang dito. Anong ibig mo sabihin? Wala. Sige na, maligo ka na. Kalimutan mo na lang yung mga sinabi ko. Ang kwento sa akin ni Marcela, dahil na rin sa dami na nangyari ng gabing iyon sa kanya,
bunga ng sobrang pagod at stress, ay agad siyang nakatulog. Pasado 2:00 na ng madaling araw, habang natutulog ay bigla siyang maalimpungatan nang maramdaman na may dumidila at kumakagat sa kanyang paa. Ano ginagawa mo rito? Biglang bumalikos ng bangon at agad nagising ang diwa ni Marcela. Nang pagdilat ay makita si Errol. Dinindilaan nito ang mga daliri sa kanyang paa at ang hinlalaki niya ay may sugat na rin. Parang asong ulol na nanlalaki at nanlilisik ang mga mata habang nakalabas ang dila at humihingal na parang aso habang nakatingin sa kanya. Lumabas ka rito! Tulong! Damian! Ngumisi si Errol at dumapa sa sahig. Ganun na lang ang hilakbot na naramdaman ni Marcela dahil nang lumabas ito sa paanan ng kama ay isa itong malaking asong itim at kamukha ng pumatay kay Julius. Labis na takot ang naramdaman ni Marcela nang bigla itong umangil at lumasak na parang takam na takam ito. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at lahat ng gamit na madaanan niya dito ay binabato sa aswang. Aswang! Ikaw ang pumatay kay Julius! Ah! Huwag kang lalapit kundi papatayin talaga kita! Umangil ng malakas ang aswang at kumahol ito. Mabilis dumampot si Marcela ng basag na piraso ng figurine at ginamit iyon pang depensa. Tinutok niya ito sa aswang habang nakasiksik siya sa sulok. Dahil sa sunod-sunod na sigaw ni Marcela, nagising ako at agad na kinuha ang buntot paagi matapos kong marinig ang pamilyar na angil ng isang aso. Tumakbo ako palabas at sinipa ang pinto ng katabing kwarto ko. Naabutan ko ang malaking asong itim na unti-unti nang lumalapit kay Marcela. Errol! Lumayo ka sa kanya! Tarantado ka, papatayin kita eh! Sinabi nang wag na wag mong lalapitan si Marcela! Labas! Mabilis kong nalapitan si Marcela. Agad ko siyang nasalo nang mawalan ito ng malay dahil sa takot at pagkabigla. Binungat ko siya at maingat na nilapag sa kama. Natigilan ako nang makita na nakatayo sa labas ng kwarto si Lola Juana. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na huwag mo sasaktan si Errol! At ilang beses ko nang pinagbawal ang buntot tago na yan dito sa bahay ko! Lola, muntik na niyang patayin si Marcela. Eh no, nasugatan niya sa paa. Pagsabihan niyo yung alaga niyo. Pasensya na eh. Hindi ko alam na nakalabas siya. Lola, anong plano niyo ba kay Marcela? Bakit niyo ba siya dinala dito? Gaya ng ginawa ko sa'yo, tinulungan ko lang siya. Gusto ko na madagdagan tayo sa pamilya. Kilala kita, Lola. Kahit kailan hindi ka tumulong na walang kabayaran sa uli. Kaya ano pong plano niyo? Huwag kang mag-alala. Matagal pang bayad na hihingin ko dahil sabay ko kayong sisingilin. Kinaumagahan ng magising ay agad akong pumunta sa kwarto ni Marcela. Naabutan ko siya na naglilinis ng mga kalat doon. May mga kasambahay na maglilinis niyan mamaya. Maganda ka. Isasama kita sa pagbalik sa Maynila. Sir, ayoko dito. Nakapatayin ako ng aswang na yun. Hindi ka na ulit sasaktan nun. Mamaya, bibigyan kita ng pangontra na lagi mong isusuot at ilalagay mo sa mga pinto at bintana kapag nandito tayo sa mansyon. At huwag mo na akong tawagin na sir. Damihan na lang. Okay. Ilang sandali pa ay narinig namin ang mahinang katok sa pinto. Nang lumingon ay naabutan namin si Mang Karding na nakatayo doon. Marcela, pinapatawag ka ni Lola Juana. Yung Errol, nasaan? Huwag ka nang matakot. Hindi ka na ulit sasaktan nun. Saka ngayon, dito ka na maninirahan. Masasanay ka rin. Ano bang meron sa bahay na to?
Bakit nag-aalaga si Lola Juana ng aswang? Malalaman mo rin. Mas mabuting bumaba ka na dahil ayaw ni Lola na pinaghihintay siya. Kasunod ako ay agad bumaba si Marcela at lumabas sa garden. Nang makita ako ni Errol ay pinukol ko ito ng masamang tingin at agad itong umalis at pumasok sa loob ng bahay. Kumusta ang tulog mo, Iha? Humihingi ako ng dispensa sa ginawa ni Errol. Nasabik lang siya dahil may bagong miyembro ang pamilya. Bakit po kayo may alagang aswang? Biktima lang si Errol ng malupit na mundo. May kapansanan, pipi, kaya palaging inaapi ng mga tao. Gaya niyo wala siyang pamilya at tila tinalikuran ng mundo. Kinagat ng isang aswang at nagkaganyan siya. Oo, may pagkapilyo at agresibo, lalo kapag kumakalamang sikmura, pero pabait siya. Tapos ng kabilugan ng buwan, kaya matagal-tagal din siyang mananahimik at mag-aasalta. Ano ho bang plano niyo sa akin, Lola? Bakit sinabi niyo kagabi na magkapatid na kami ni Damian? Tutulungan kitang makaahon sa buhay, Marcela. Magpapatuloy ka sa pag-aaral hanggang kolehiyo. Kapag nakatapos ka, dalawa na kayo ni Damian na mamamahala sa mga negosyo ko. Papayamanin kita. Mararanasan mong marangya at komportableng buhay ngayong nasa ilalim ka na ng pangangalaga ko. Nang sa ganon, pagdating ng araw, maipakita mo sa lahat ng taong umapi sa iyo ang tayog ng narating mo. Ngunit, hindi lahat ng bagay sa mundo ay libre, ha? Kapalit ng bagong buhay na ibibigay ko sa iyo, ang kabayaran na hihingin ko sa iyo, ang kabayaran na hihingin ko sa iyo sa 80 karawan ko. 10 taon mula ngayon. Ano naman po yun? Matagal-tagal na panahon pa yon, Iha. Kalimutan mo muna yon dahil ang mas mahalaga ay ang unti-unti mong pagbangon. Sumama ka kay Damian sa Maynila. Lahat ng kailangan mo, bibilihin niya para sa iyo. Siyang magtuturo sa iyo tungkol sa pagpapalakad ng kumpanya. Opo, Lola. At may isa pa pala akong hiling sa iyo at mahigpit na ipagbabawal. Ano po yun? 18 ka pa lang, hindi ba? Ibig sabihin ay berhen ka pa at walang karanasan, tama? Po? Opo. Wala pa po akong karanasan. Bakit po? Bawal kang makipagrelasyon sa kahit kaninong lalaki mula ngayon. Gusto ko na pangalagaan mong sarili mo hanggang sa dumating ang araw na sinabi kong sisingilin ko ang kabayaran sa lahat ng aking tulong sa iyo. Bawal kang sumiping sa ibang lalaki at panatilihin mong birhen ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Lola. Mauna na po kami, Lola, ha? Mula sa pagkain ay umangat ang tingin ko nang marinig ang maingay na tunog ng sapatos ni Marcela. Pagpasok sa dining area ay agad siyang sinulubong ng mga kasambahay at kinuha mula sa kanya ang bag. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Mahigit 7 taon na ang nakalilipas mula nang dumating si Marcela sa buhay ko. Kaka-28 lang niya at dalagang-dalaga na. Mula sa pagiging inosenteng basurera hanggang sa babaeng may mataas ang pinag-aralan at malayo na ang narating sa bahay. Bukod doon ay mas lalo itong gumanda. Oh, gabi na. Saan ka galing? Meeting? Nagtagal ang meeting namin ni Mr. David. Medyo nag-inarte pang matandang yan at ang asawa niyan sagana naman sa Botox. Maupo ka na dito at kumain ka na. Siya nga pala. Kailan ba yung turnover natin sa kumpanya nila? Sa Lunes at excited na ako. Excited saan? Sa bagong kumpanya na hahawakan mo? O dahil nandun si Rodney? Really? Damian naman. Wala na akong pakialam sa kanya. Binili ko yung kumpanya para ipakita sa kanya at ibalik lahat ng pang-aalipusta at pangahamak niya noon sa akin. Yun lang yun. Wala akong gagawing kalokohan. Hindi ko nga siya gagantihan eh. Oh, may sinabi ba ako? Wala nga, pero yung tingin mo naman at tono ng boses mo,
Kabisado na kita, Damian. Minsan yung pagiging mahigpit at controlling mo nakakasakal. Ginagawa ko lang ang bilin ni Lola Juana. Pero bukod dun, pinangangalagaan lang din kita. And I've been your guardian for almost 10 years now, Marcela. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Pamilya? You're right. Para naman hindi ako aware na hinalikan mo ko isang gabi na lasing tayo. We made out. Naalala mo? Hoy, shut up. Walang dapat makalam niyan. Joke lang. Oo nga pala, 2 months from now, 80th birthday na ni Lola. Ano nga kaya yung kabayaran na hihingi niya sa akin, no? Alam mo, kapag naalala ko yun, kinakabahan ako. Pero, tinataboy ko na lang sa isip ko. Hindi kaya ipapakain niya ako kay Errol? Hindi naman siguro, pero kung gawin man ni Lola yon, nandito naman ako. Nangako ako sa'yo, di ba? Hindi kita pababayaan. Nakangiting lumapit sa akin si Marcela at tumayo sa aking likod. Sa kaniyakap ako sa leeg. Ang akala ko ay sandali lang yun, pero hindi agad ito bumitaw. Kaya hinawakan ko ang mga braso niya. May mga oras at araw minsan na hinihiling ko na sana hindi na lang tayo pinalaki ni Lola Juana na magkapatid. Anong ibig mo sabihin? Secret. Kumain ka na nga lang. Ay, siya nga pala. Sa weekend, kailangan natin umuwi sa probinsya. Pinapatawag kasi tayo ni Lola. Okay. Pasado 1:00 ng madaling araw. Ang kwento sa akin ni Marcela ay naisipan niyang bumaba sa kusina para kumuha ng makakain. Nangangalahati pa lang daw siya sa hagdan nang may napansin na kakaiba sa paligid. Bukas ang mga bintana, kaya ang malamig na hangin na nagmumula sa labas ay pumapasok. Sino nag-iwan ng mga bintana na bukas? Marcela, bakit hindi ka pa natutulog? Ay, Mang Carding! Gising pa rin ho pala kayo. May tinapos ho akong trabaho sa computer eh. Patutulog na dapat ako kaso nakaramdam ako ng gutom. Kayo ho. Ay, kasi parang may narinig akong kaluskos dito eh. Kaluskos po? Oo, parang may tao eh. May naririnig akong ingay dito kanina. Hala, baka may nakapasok na magnanakaw, Mang Carding. Baka kaya bukas sa mga bintana. Sige, at titignan ko sa likod. Mas mabuti siguro gisingin mo si Damian. Opo. Paakyat na dapat si Marcela nang may marinig nga siyang kumakaluskos mula sa loob ng home library. Sa halip na dumiretso sa taas para tawagin ako, ay pinuntahan ni Marcela ang silid. Naabutan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan niya tinulak yun at mula sa loob ay may naririnig siyang nakakatakot na marahang angil ng isang aso. Maingat siyang maglakad papasok at isa-isang sinilip ang mga pasilyo, pero wala naman ang mga tao doon. Ngunit nang biglang pumihit paharap si Marcela ay... Biglang bumungad sa kanya ang isang pamilyar na malaking asong itim. Mabilis siyang napaatras agad nang sumugod ang aswang. Nang talunin nito si Marcela ay mabilis itong tumungo at gumapang, sabay nagmadaling tumayo at tumakbo palabas ng library. Damian! Mang Carding! Nandito si Errol! Nabasag ang mga mamahalin na figurine at vase matapos niyang ibato yun kay Errol. Habang patuloy na humahabol ito, umangil ng malakas ang malaking itim na aso hanggang sa madapa si Marcela at doon siya nilundag muli ng aswang at sinakyan sa ibabaw. Mabilis niyang nahawakan ito sa baba at tinulak palayo ang bibig nito na may matatalas na pangil na gusto siyang sagpangin. Demonyo ka talaga kahit kailan! Kaya noon pa, wala na akong tiwala sa'yo eh. Isusumbong kita kay Lola. Marcela! Habang tumatakbo ako pababa ng hagdan, ganoon na lamang ang takot ko nang makita na nasa ibabaw na ni Marcela ang malaking itim na aso. Kumakahol ng malakas habang nalalaban at pilit na sinusubukang sagpangin sa leeg si Marcela.
Kaya naman mabilis kong kinuha ang buntot pagi. Errol! Lumayo ka sa kanya! Matapos kong hagupitin ito ng malakas at sinipa ko ito palayo kay Marcela, parang kung sinong maamong aso na umiyak ang aswang. Pero muli itong kumahol at nagtangkang sugurin kami. Mabilis bumangon si Marcela at tumayo sa tabi ko. Nang akmang susugod ito, biglang dumating si Mang Carding at tinali ang isang malaking dog leash na may makapal na kadena. Nasaktan ka ba niya? Hindi. Tsak na pinapunta niya naman dito ni Lola yan para magmanman. Alam ko. Halika, Mang Carding. Kulong na muna natin yan sa basement. Sabay na lang natin siya pag-uwi sa mansyon. Marcela, pumasok ka na sa kwarto mo. Sige, pero kukuha muna ako ng makakain sa kusina. Nang maikulong namin doon si Errol ay saka kami bumalik sa bahay. Pinuntahan ko si Marcela para siguraduhin hindi siya nasaktan ng aswang. Marcela, Pasok. kumusta ka na? Okay lang, huwag ka mag-alala. Hindi naman niya ako nasaktan eh. Mabuti naman. Pagkatapos mo dyan, matulog ka na ha? Maaga pa ang schedule mo mamaya. Okay. Gusto kong samahan mo ako bukas ng umaga. Okay, sige. Okay. Thank you nga pala sa pagsagip mo sa akin kanina. Marcela, kung sakali ba na lumayo ako dito at iwan lahat ng marangyang buhay na to, gusto mo bang sumama sa akin? Oo naman, kahit saan sasama ako sa'yo. Bakit mo na itanong? Wala. Sige na, lalabas na ako. Kasama ni Marcela at Mang Carding, sabay kaming pumasok sa opisina kung saan naghihintay sa amin ang dating may-ari ng kumpanya. Maliit lang yon kung tutuusin at ang produkto ng kumpanya ay mga pabango dahil sa lumaking inaapi ng mga tao at palaging sinasabihan na amoy basura, naging obsessed si Marcela sa pabango. Ang unang business na tinayo niya ay pabango. Ilan na rin ang franchise niya ng mga sikat na international perfume brands. Ready? Matagal na. Pagpasok namin sa main office ay nagtayuan ng mga empleyado. Pagkatapos ay pinakilala kami ng dating may-ari sa mga ito. Agad lumipad ang tingin ko sa isang pamilyar na mukha at isa sa dahilan kung bakit binili ni Marcela ang kumpanya na yun. Si Rodney, nakasalukuyang tulala sa gulat at tila nakilala na ang bagong boss nito. Good morning everyone. Ako si Marcela. Simula ngayon ako nang magiging boss niyo rito. At ito naman si Damian, my estranged brother. Bukod sa akin ay madalas niyo rin siyang makikita dito. Huwag kayong mag-alala, wala naman masyadong magbabago dito. Kung meron man, konti lang. Gaya ng ayoko nang papasok kayo dito nang hindi nakaayos at higit sa lahat, hindi mabango. Pagpasensyaan nyo na ha. Medyo may obsession siya sa perfume. Tama, meron nga. Let me tell you a short story. 10 years ago, isa akong basurera nakatira malapit sa dating Payatas dump site. Kahit saan ako magpunta, nilalayuan at inaapi ako ng mga tao. Inaalipusta. Amoy basura daw ako at palagi akong pinalalayas. Naglakad si Marcela at sadyang huminto sa tapat ng cubicle ni Rodney. Pagkatapos ay sumandal doon. Nakakalokong ninitaan niya ang lalaki na parang hihimatayin na sa sobrang putla. Bukod doon ay pinagpapawisan din ito ng malamig. Hanggang sa natuto akong humanga sa isang tao. Tiningala ko siya dahil nagtatrabaho siya sa opisina tapos palagi siyang malinis. Ang akala ko kasi, gaya ng palagi ko nakikita sa kanya, maayos at malinis sa pananamit. Ang akala ko pati ugali niya ganun.
Pero nagkamali ako. Sabi nga sa kasabihan, never meet your heroes. Tama. Kung sino pang taong hinahangaan ko noon, siya pang umapak sa pagkatao ko. Kaya naman simula noon, nag-invest na si Marcela sa mga perfumes. At sinabi ko sa sarili ko, hindi ko nahahayaan na hamakin ako ng kahit sino ulit. Sa tulong ng isang magandang kalooban, nakapag-aral at nakapagtapos ako. And here I am. Huwag na huwag kayong manghahamak ng tao base lang sa estado nito sa buhay. Dahil hindi nyo akalain na isang araw, ang taong inaalipusta nyo, siya palang magiging boss nyo balang araw. Right, Mr. Rodney Montoya? Tama po. Okay ka lang ba, Mr. Montoya? Bakit ang putla-putla mo? Parang nanlalamig ka. Para kang nakakita ng multo. Okay lang po ako. Hindi ako mahigpit na boss. Kapag nasa opisina, trabaho lang at bawal ang chismis. At kapag tapos na ang trabaho at nasa labas na kayo ng 4 na sulok ng kwarto na ito, doon tayo magchismisan kahit magdamag pa. Natawa ang mga empleyado sa sinabi nito, maging ako. Nang matapos ang maikling kwentuhan, ay saka kami pumasok sa loob ng opisina at nag-usap. Happy? Sobra. Nakita mo yung mukha niya? Daig pang nakakita ng multo. Basta ingat ka pa rin doon. Baka mamaya madala ka kapag binola ka niya. So, punta na ako sa opisina. Daan na kita dito mamaya, ha? Okay. Thanks for everything, Damian. Anytime. Ang kwento sa akin ni Marcela, nasa kalagitnaan siya ng pagtatrabaho nung tumawag ang kanyang sekretarya at sinabing gusto daw siyang makausap ng isa sa empleyado. Natigilan si Marcela nang pumasok doon si Rodney. Yes? May kailangan ka? Marcela, kumusta? Ang tagal na nung... Mr. Montoya, ipapaalala ko lang na ako ang boss mo rito. You should address me properly. Oo nga pala. Sorry po, Ma'am Marcela. Ano kailangan mo? Gusto ko lang sanang humingi ng sorry sa mga nangyari noon. Pasensya ka na. Kung hindi trabaho ang pinunta mo rito, makakalabas ka na. Ibig ko sabihin, Ma'am Marcela, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Pag-iisipan ko. Ngayon, umalis ka na sa harapan ko. Pagdating sa mansyon, naglalakad na ako papunta sa pinto nang mapansin ko na nananatiling nakatayo doon sa labas si Marcela at tinitignan ang kabuuan ng bahay. Kaya naman binalikan ko siya nang makita na parang may pag-aalala sa mukha nito. Pareho kaming napatingala at lumingon sa paligid nang makita ang kabilugan ng buwan. Kasunod nito ang nakakatakot na alulong ng isang aso mula sa kung saan. May problema ba? Hindi ko alam, Damian. Pag nandito ako sa bahay na to, hindi mawala sa akin ng takot eh. Parang may bumubulong sa isip ko na mag-iingat ako. Baka naman naninibago ka lang. Tagal na rin mula nang umuwi ka rito. Palagi ka kasing busy sa trabaho mo eh. Siguro nga. Halika na, dahil tiyak naghihintay na sa atin si Lola Juana. Umakbay ako sa kanya at sabay kaming pumasok sa mansyon. Pagpasok sa loob, gaya ni Marcela, ang hindi nito alam ay ganun din ang pakiramdam ko. Ilang taon na akong pabalik-balik sa bahay na yun, pero hindi ko pa rin magawang sanayin ang sarili ko. Tumapak pa lang ako sa bakuran ng bahay na yun, abot hanggang batok na ang kilabot na nararamdaman ko. Lalo na't alam ko ang lihim na tinatago ni Lola Juana. Ay, ang mga apo ko na maganda at pogi. Hello, Lola. Kumusta na po kayo? Ayos naman.
Heto't habang tumatagal ay lalong umiiksi ang buhay. Lola, okay ka lang ba talaga? Bakit parang natutuyo yata ang balat niyo? Matanda na ako, iha. Natural lang yan, pero huwag ka mag-alala. Dahil babalik din yan sa dati. Hala, maupo na kayo at kumain. Hindi ko maintindihan, pero ramdam ko ang tensyon ng gabing iyon. Natatakot ako sa mga susunod na mangyayari sa amin ni Marcela. Habang kumakain at pareho kaming tahimik, hanggang sa natigilan kami sa sumunod na sinabi ni Lola Juana. Siya nga pala. 2 linggo mula ngayon ay ika-80 kaarawan ko na. Hindi niyo pa naman nakakalimutan ang kasunduan natin, hindi ba? Hindi po, Lola. Hindi ko po nakakalimutan. Mabuti kung ganon. Lalo ikaw, Damian. Ihanda mo ang sarili mo. Opo. Lola, ano po ba yung sinasabi ninyo na kapalit ng lahat ng tinulong niyo sa akin? Unting panahon na lang, iha. Malapit mo nang malaman. Kumusta na pala yung bagong kumpanya na binili mo? Everything's good, Lola. At kaya nang inaasahan ko, nandun si Rodney. Ngayon ako ng boss niya. Sana'y naroon ako para nakita ko kung paano siya nagulat. Naku, Lola, parang nakakita ng multo. Lola, hanggang kailan mo kami pamamanmanan kay Errol? Natigilan ng dalawa sa pag-uusap at sabay na lumingon sa akin. Sumeryoso ang mukha ni Lola Juana at tila hindi nito nagustuhan ang pagsisita na ginawa ko. Para sa kapakanan niyo lang ang iniisip ko. Nawala na naman ang kontrol sa Errol. Sinugod na naman niya si Marcela at munti kainin. Tsaka, para saan ba yun, Lola? Iniisip niyo ba na sumisira kami sa usapan? Gusto ko lang makasiguro. Lola, halos buong buhay ko pinagsilbihan ko kayo. Hindi pa ba sapat yun para mapatunayan ko yung katapatan ko sa inyo? Kapag pinapunta niyo ulit ang Errol ngayon sa bahay at pinagtangka ng kahit na sino man sa amin, lalo na kung sasaktan niya si Marcela, ako mismo ang papatay dyan sa alaga niyo. Damian, tama na. Lola, pasensya na po. Hindi po talaga maganda ang timpla ng mood niya ngayon eh. Kung ganon, kapag tapos na kayong kumain ay maaari na kayong umakyat at magpahinga. Opo. Nang matapos ang aming hapunan ay pumasok na kami sa sarili naming silid. Hanggang sa may maalala ako, kaya saglit akong lumabas at pinuntahan si Marcela. Marcela, gising ka pa? Pasok. May nakalimutan nga ako ibigay. Ano yun? Ito, isabit mo yan sa doorknob mo mamaya kapag nakalabas na ako tapos maglaka ng pinto. Ano to? Pangontra, ako mismo may gawa niyan. May bulaklak ng gabon sa loob niyan. Bawang at asin na may abo. Takot ang mga aswang dyan. Proteksyon para hindi makapasok si Errol dito. Nagsabit na rin ako ng mga ganyan sa bintana mo. Salamat, Damian. Madaling araw, hindi ako dinadalaw ng antok. Ayaw lubayan ni Marcela ang isip ko. Gusto ko siyang kausapin, pero hindi pwede dahil naroon kami sa mansyon. Tsaka ko na maririnig ni Lola ang anumang pag-uusapan namin. Mula na magkita at magkausap sila ng Rodney na iyon ay hindi na ako mapakali. Habang nakahiga pa rin ako sa kama, ay bigla kong napalingon sa pinto nang marinig ang mahinang katok mula doon. Oh, Marcela? Ako nga. Nang buksan ko ang pinto ay agad akong sumenyas na huwag maingay. Pagkatapos ay sumilip muna ako sa labas para siguraduhin na walang nakakita kay Marcela. Nang makasiguro ako na kami lang ang tao doon, ay saka ko siya pinapasok. Pagkatapos ay agad kong nilak at sinabit ang pangontra sa pinto. Sa ganung paraan ay tiyak ko na hindi na kami maririnig ni Lola. Bakit? May problema ba?
Ginugulo ko ni Errol, no? Hindi naman. Hindi lang ako makatulog. Hindi ako mapakali. Alam mo yung pakiramdam na parang may nanonood sa akin? Kanya ba palagi yung nararamdaman mo kapag nandito ka sa bahay? Hindi naman. Ngayon lang. Tsaka ewan ko ba? Parang habang papalapit ang birthday ni Lola, parang lalo akong kinakabahan. Paano kung hindi ko kaya yung kabayaran na hihingin niya? Sus, hindi mo na kailangan problemahin yun. Bakit naman? Basta gawin mo lang ang ginagawa mo araw-araw gaya ng dati. Gusto kong maglakad-lakad sa labas, Damian. Gusto kong magpahangin. Para ako nasusuffocate dito eh. Okay, sige. Hindi ako makatanggi kay Marcela, Madam Venus. Kahit alam ko na delikado, sinamahan ko siya sa labas dahil naiintindihan ko siya. Kahit ako'y ganun din, ang tanging pagkakaiba namin, si Marcela ay itong mga huling araw lang yung nararamdaman. Ako, sa bawat araw na ginawa ng Diyos na tumatapak ako sa bahay na yun. Mula nang tanggapin ko ang alok ng tulong ni Lola Juana at aksidenteng marinig isang beses na kausap si Errol. Sinabi niya dito ang kapalit ng marangyang buhay na binigay niya sa akin. Ginusto ko nang makawala, pero alam ko na kahit lumakas ako ay masusundan niya ako. Kaya naman mula noon ay lihim na akong gumagawa ng plano. Okay ka lang? Oo naman, bakit? Wala lang. Parang ang lalim kasi ng iniisip mo eh. Sinamahan mo nga ako dito sa labas maglakad pero lipad naman ang utak mo. Sorry. May naalala lang ako tungkol sa trabaho. Napatingin ako sa kamay ko nang humawak doon si Marcela. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang kamay niya at ngumiti ako sa kanya, Madam Venus. Dalawa sa gustong mangyari ni Lola Juana na ituring namin ang isa't isa na magkapatid. Mula nang dumating si Marcela, habang dumadaan ang mga taon, na nakita ko siyang nagdalaga at mag-mature. Lihim akong nagkakaroon ng damdamin para sa kanya. At alam ko, pareho kami ng nararamdaman. We have this unsaid feeling for each other na kahit hindi namin marinig sa bibig ng bawat isa, nagagawa namin iparamdam sa pamamagitan ng kilos na mahal namin ang isa't isa. Alam mo bang bihira kang makitang nakangiti? Yung mga tao sa opisina takot sa'yo dahil para ka daw nangangain ng tao. Hindi ka kasi namimiti eh. Sus, wala namang dahilan para makipagngitian ako sa kanila, diba? Eh bakit kapag ako naman ang kausap mo, hindi mo pinagdadamot ang mga ngiti mo? Ikaw yan eh. Kailangan kong ngingiti ng ganito. Damian, mangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan hanggat nandito tayo sa poder niya. Sa kaarawan ni Lola Juana, aalis tayo dito at lalayo. Magsisimula tayo ng bagong buhay na magkasama. Narinig mo yun? May ibang tao yata. Halika na. Bumalik na tayo. Bilis. Mahigpit ang hawak sa kamay ng isa't isa na tumakbo kami pabalik sa bahay. Ngunit ilang sandali pa ay bigla kaming huminto nang makita ang isang taong nakaharang sa aming daan. Isang babaeng mahaba ang buhok na halong puti at greyang kulay. Kukot ang likod nito at nakakulay itim na mahabang damit. Panginoon ko! Damian! Anong klaseng tao yan? Aswang ba yan? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nakita yan dito. Di ba si Aaron lang naman ang aswang dito? Hindi lang ang tawa nito ang nakakatakot, kung hindi ang mukha nito. Ang mukha nito ay talagang nakakatakot at parang hinugot mula sa horror movie ang mukha. Malalim ang mga mata nitong tila puro itim. Ang ilong ay matulis ang dulo na parang tuka ng loro. Kapag tumatawa ito, kita ang itim nitong labi at mga pangil nitong maikli ngunit matatalas. Ang mga kuko nito sa kamay ay mahahaba. Ang kanyang balat ay kulubot na. Takbo! Bilis! Mabilis kaming tumakbo ni Marcela nang habulin kami ng aswang na ito. Kahit na mukhang matanda ay mabilis itong tumakbo. Maya-maya, namalayan na lang namin na nahablot na nito si Marcela dahilan para makabitaw ito sa akin.
Nang lalapit na ako ay tinabig lang ako ng malakas sa isang braso nito. Mas malakas siya sa inaasahan ko dahil halos tumalsik na ako. Marcela! Damian! Tulong! Mabilis nitong sinandal sa puno si Marcela at nagtangka na sagpangin ito sa leeg. Mabilis akong lumapit at sinakal ang aswang gamit ang braso ko. Ngunit agad nakaganti ang aswang at kinalimot ako sa tagiliran. Damian! Demonyo kang aswang ka! Napaupo ako at humawak sa tagiliran na ngayon ay dumudugo na. Habang si Marcela ay may dinampot na isang putol na sanga ng kahoy. Susugurin dapat ako ng aswang pero mabilis na itarak ni Marcela ang kahoy sa likod nito. Balakas na sumigaw ang aswang at napaluhod sa lupa. Doon ako nagmadaling tumayo at tumakbo palapit kay Marcela. Halika na! Bilis! Magkahawak kamay kaming tumakbo. Malapit na kami sa mansyon nang lumingon si Marcela at nakitang hinahabol pa rin kami ng aswang. Sumusunod pa rin siya, Damian! Ah! Malapit na tayo maabutan! Bago pa ako makalingon, ay naramdaman ko na lang na may tumalon sa likod ko. Napahiga ako sa lupa. Agad tumulong si Marcela at ginaya ang ginawa ko kanina. Sinakal nito mula sa likod ang aswang gamit ang braso nito hanggang sa maalala ko ang pakete ng pangontra na ginawa ko. Kinuha ko yun mula sa bulsa ko, saka sapilitang nilagay sa bibig ng aswang. Matapos yun ay malakas na sumigaw ito. Damian, nalikay na! Mabilis kaming tumakbo papasok ng mansyon. Agad naming nilak ang pinto at nagmadali na pumasok. Doon sa kwarto ko ay nilak din namin ang pinto. May sugat ka! Huwag kang mag-alala, mababaw lang to. Doon sa drawer, may mga panggamot ako doon. Ituturo ko sa'yo ang gagawin. Sige, sandali lang. Pabalik na kami sa Maynila, pero hanggang sa mga sandaling iyon ay palaisipan pa rin sa amin ni Marcela ang aswang na sumugod sa amin. Ngayon ko lang nakita ang aswang na yun at bukod kay Errol na alaga ni Lola Juana, wala akong alam na may ibang aswang doon. Ano? May nalaman ka na tungkol dun sa aswang na sumalakay sa atin? Wala pa eh. Ngayon ko lang nakita yon. Sir Damian, may nalaman po ako. Ano yun? Nagtanong-tanong ako sa mga residente doon kanina bago tayo umalis. Sinabi nila na matagal na raw namiminsala doon ang aswang na yon. Lumalabas daw yon bago magkabilugan ng buwan at sa mismong kabilugan ng buwan. Ilan na daw ang napapatay ng aswang na yun doon. Hindi nila nababanggit yung malaking itim na aso. Dati daw, yun ang pumapatay. Pero nitong mga nakalipas na linggo, yun daw na nakakatakot na babae na yun. Huwag kang mag-alala. Aalamin namin. Ilang sandali pa ay pumasok sa opisina ni Marcela si Rodney. Sumama ang timpla ko nang makitang may dala itong bulaklak. Nakangiti na akala mo kung sinong mabait at nanunuyo. Sino kaya yun? Mr. Montoya, anong sadya mo rito? Ma'am, gusto ko lang po ibigay itong bulaklak sa inyo. Gusto ko lang po formal na humingi ng paumanhin sa ipinakita kong ugali noon at mga masasakit na salitang sinabi ko. Patawarin niyo po sana ako. Okay, apology accepted. Talaga po, kung ganun, pwede ko po ba kayong maimbitahan? Dinner lang mamaya. Makabawi man lang po ako sa kahit ganung paraan lang. Sige. Talaga po. Naku ma'am, thank you. Nang makalabas ang lalaki ay halos magsalubong ang kilay ko na tumingin kay Marcela. Inosente itong tumingin sa akin at nagkibit balikat. What? Bakit ganyan ka makatingin? Talagang lalabas ka kasama ng lalaking yun? Kakain lang naman. Ito masyadong seloso. Well, sasama ako. Wag na, dinner lang yon, walang mali siya. Sa'yo wala. E paano ko sa kanya meron? Ay naku, ang kulit.
Mang Karding, mamaya itong amo mo, makikadena para hindi makasunod. Dahil hindi ako mapakali sa bahay, sumunod ako sa lugar kung saan dinala ni Rodney si Marcela. Sobrang selos ang naramdaman ko nang makita na mukhang masaya itong nakikipagkwentuhan. Mahigit isang oras akong nasa loob ng kotse at nakaabang. Hindi ko nahihintayin na ihatid pa ng Rodney na yon si Marcela. Matapos ang mahigit 30 minutes pa na paghihintay, sa wakas ay lumabas na rin ang dalawa. Sumunod ako nang maglakad ang mga ito kung saan narinig ko ang usapan nila. Maraming salamat at pinaunlakan mo ako. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Naalala ko yung gabi na pinagtawanan at nilait kita. Pakiramdam ko, nakarma ako ng gabing yun. Dahil yun din ang gabi na namatay si Kuya Julius. Ikaw agad ang naalala ko eh. Matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa'yo, Marcela. Hinanap kita doon sa dump site pero nasunog na pala yun at walang nakakaalam kung saan ka lumipat. Sana naging aral na sa'yo ang gabing yun. Sobra. Kung alam mo lang, dala ko yun hanggang ngayon. Nagulat lang talaga ako nang malaman ko na ikaw ang bagong boss ko. Nakaramdam ako ng hiya sa sarili ko pero at the same time, natuwa ako dahil nakita kita ulit. Tapos na yun. Ang totoo, malaki ang naitulong ng ginawa mo nun sa akin. Kung di dahil sa pangyayaring yun, hindi ako lalong magsusumikap. Masakit man ang naging pamamaraan ng Diyos, pero tanggap ko na. Sana hindi pa ito ang huling beses na lalabas tayo ha. Sadly, this is the first and the last. Pinagbigyan lang kita dahil gusto ko ng isaradong bahaging yun ng nakaraan ko. May boyfriend ka na ba? Wala. Pero may mahal na akong iba. Marcela! Lola! Anong ginagawa niyo rito? Mabilis akong nagtago nang makita na biglang dumating si Lola Juana. Mula doon sa pinagtataguan ko ay nakita ko ang galit mula sa matanda na noon ko lang nakita. Nagulat ako nang biglang hablutin ni Lola si Marcela sa braso at nilayo mula kay Rodney. Anong ginagawa mo rito kasama ang lalaki yan? Lola! Magkasama lang kami sa trabaho. Magandang gabi po. Ikaw na lalaki ka! Kilala kita! Ikaw ang lumait at umapi sa apo ko noon. Ngayon, marami na siyang pera. Bigla kang didikit sa kanya. Lola, tama na po! Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bawal ka makipagrelasyon kahit kanina? Umayag ka at may usapan tayo. Wala kaming relasyon, Lola. Umuwi ka na kay Damian. Bilis! Pero Lola! Ah! Rodney, una na ako. Sige na, umuwi ka na. Pasensya ka na. Wala yun. Pasensya na ulit sa mga nangyari noon. Lola, humihingi rin po ako ng tawad sa inyo. Walang nagawa si Marcela kundi ang sumakay sa kotse nito at umalis. Sinundan ko ng tingin si Rodney at nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Biglang lumabas si Errol mula sa dilim at hinablot si Rodney at dinala ito sa likod ng makapal na halamanan. Pagkatapos narinig ko na lang ang malakas na sigaw mula dito. Sino ka? Tulong! Tulong! Magaling, Errol. Magaling. Wala dapat humadlang sa nakatakdang mangyari. Kunin mo ang mga laman loob niya at tayo nang umuwi sa mansyon. Sapat na ang pagkain mo para sa ilang araw. Napatayo si Marcela nang wala sa oras nang marinig ang sinabi ko. Gulat na gulat ito at nawala ng balanse. Mabilis akong lumapit at nasalo ko ito bago pa siya matumba. Kasunod nun ay ang malakas na tunog ng pag-iyak niya. Sabihin mo, nagbibiro ka lang, Damian. Sana nga nagbibiro lang ako pero wala na si Rodney. Nung umalis ka, biglang dumating si Errol at pinakain ni Lola sa kanya si Rodney.
Sa kabila ng mga ginawa niya noon sa akin, kahit kailan di sumagi sa isip ko na may mangyaring masama sa kanya. Alam ko, Marcela, hindi ka ganun tao. Ginusto mo na patunayan sa kanya ng sarili mo. Pero kahit kailan hindi ka nagiganti sa kahit na kanino umapi sa'yo. Diyos ko! Bakit nagawa to ni Lola? Hindi siya ganito kalupit. Bakit na pinapatay si Rodney? Hindi ito ang unang beses na ginawa to ni Lola. Ano ibig mo sabihin? Well, bago kita nakilala, may isang babae akong minahal. Sekretarya ko siya. Mabait siya at nagkasundo kami. Kaya yun, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Isang araw, biglang dumating si Lola sa lugar kung saan kami nagtatagpo. Pinagalitan ako ni Lola tapos pinauwi. Kinabukasan, nabalitaan ko na lang na patay na siya. Galit na galit ako nun. Pero wala pa rin ako nagawa. Mula nun, kahit sinong babaeng nadidikit sa pangalan ko, pinapapatay ni Lola. Kaya mula nun, ako na ang lumayo sa mga babae. At ikaw lang ang nag-iisang babae na pinayagan niya na makalapit sa akin dahil may kailangan siya mula sa'yo. Anong kailangan niya sa akin? Tsaka bakit ginagawa ni Lola yun? 10 taon ka nang nasa pangangalaga ni Lola. At sa kabila ng haba ng panahon na lumipas, marami ka pang hindi alam. Kung paano mo siya nakilala noon hanggang ngayon, hindi totoo lahat yun. Sabihin mo sa akin lahat ng alam mo. Sa ako nasasabihin ng lahat. Sa ganitong paraan, alam ko na mas ligtas ka. Basta magtiwala ka lang sa akin. Tumalaw tayo kay Rodney kapag nakabural na siya. Sige, pupunta tayo agad. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Sa mga bisig ko ay umiyak ng husto si Marcela. Bahagya akong nilayo ang kanyang mukha at pinahid ang luha sa pisngi niya. Bakit ka nga pala nandun? Sinundan ko kayo ni Rodney. Nakabantay ako sa iyo dun sa labas ng restaurant. Nasa kotse ako. I'm sorry. Nagsiselos lang ako. Pagkasabi ko nito ay bigla akong hinalikan ni Marcela sa labi. Madam Venus, parang biglang humilagpos ang ilang taong pagtatago namin ng totoong damdamin sa isa't isa. Mabilis akong tumugon ng halik at isa-isa nang nahubad ang aming mga damit. Sa unang pagkakataon, pareho kaming sumuway at gumawa ng bagay na mahigpit na ipinagbabawal ni Lola Juana. Magulat ako sa'yo. Hindi ko inasahan na may karanasan ka na pala. Magsabi mo nung kasi kay Lola na Nagsinungaling ako. Hindi na ako birhen nung makilala ako ni Lola. Natakot lang ako noon na baka palayasin niya ako kaya umuo na lang ako. pero bata ka pa nun. Paano nangyari na may karanasan ka na? Marami ka pa rin hindi alam sa akin, Damian. Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay ko noon, di ba? Mas mahirap pa ako sa daga. Walang nakakaalam nito. Kung meron man sigurado ang Diyos at yung lalaking involved. Yung dating boyfriend mo? Hindi. Noon, may mga araw na wala akong kinikita sa pagbabasura. Kung meron man barya o wala pang 20 tapos wala pa akong racket. May isang may edad na lalaki noon. Kapitbahay at kapitan ng barangay namin. Mga nasa edad higit 50 na siya noon. Kapag naliligo ako, ilang beses ko na siyang nahuhuli na binobusahan ako. Tapos isang beses, nung sabi niya sa akin, bibigyan niya daw ako ng 200 basta hayaan ko lang daw na panoorin niya akong maligo. Sa sobrang kagipitan ko, kumapit na ako sa patalim. Umayag ako. Hanggang sa tumaas ang presyo. Sa bawat dagdag ng bayad, mas malaki ang kapalit. Hanggang yung silip, naging hawak. Isang gabi, pinasok na niya ako sa banyo. 500 kapalit ng katawan ko. Pumayag na naman ako kasi ng mga panahon yun, 3 araw na ako hindi kumakain ng maayos eh. Kumakalam ng tiyan ko at mahapdi ng sikmura ako.
Madam Venus, labis na awa ang naramdaman ko sa mga nalaman ko. Nang mga panahon na yon ay maginhawa na akong nabubuhay. Kung sana ay mas nakilala ko siya nung mas maaga. Gutom na ako at wala akong ibang mahinga ng tulong. Isa ko nang galawin niya ako. Mula noon, kapag gusto niya, pumapasok na lang siya sa bahay at babayaran ako. Pumapayag ako sa gusto niya sa kondisyon na hindi niya ako mabubuntis. 1 taon din nangyari yun. Tumigil lang ang lahat ng mapatay at masaksak ng kainuman niya. So bakit hindi mo sinabi sa akin to? Dahil nahihiya ako. Pinagsisisihan ko nang ginawa ko yun, pero noong mga panahon yun wala naman akong choice Kumakalam ng sikmura ako. Kulang na lang, kainin ko pati malalaking daga sa imburnal dun sa squatter. Hayop na matandang yan. Turingan pang kapitan. Abuti nga sa kanya at naaagnas na siya sa ilalim ng lupa. Sinamantala niya hindi sa isa anyos na babae. Sinamantala niya na wala ka makain noon sa halip na tulungan ka. I'm sorry, Damian. Hindi ako ang babaeng inaakala mo. Hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Naintindihan ko. Ginawa mo yun para makasurvive ka. That time, yun lang ang nakita mong paraan. Hindi kita huhusgahan dahil doon at mas lalong hindi magbabagong nararamdaman ko dahil lang doon. Pero paano si Lola? Huwag na huwag mong sasabihin sa kanya ang tungkol dito, okay? Kung ayaw mong mapahamak. Okay. Dumating na ang araw ng paniningil. Gabi ng bisperas ng kaarawan ni Lola Juana. Parehong may takot sa dibdib na pumasok kami ni Marcela ng mansyon. Pagpasok sa loob, pinaabutan naming maraming nakahain na masasarap na pagkain sa mesa. Hindi lang yun, bago na naman ang mga kasambahay. Lola, bukas pang birthday niyo Bakit nagpahanda na kayo agad? Dahil ngayon ko gustong magdiwag tayo. Kapag bukas baka hindi ka na makasama sa amin, Damian. Bakit naman po? Sige na at maupo na kayong dalawa. Habang kumakain ay malakas ang kabog ng dibdib ko. Tahimik kaming tatlo at tangay ang tunog ng mga kutsara at tinidor sa pinggan ang aming naririnig. Pero ang dibdib ko sa mga sandaling yon ay malakas ang kabog. Nasaan nga pala si Karting? Bakit hindi mo kasama? Pinagbakasyon ko po muna, Lola. Birthday kasi ng bunso niya Nga pala, Lola. Bago na naman ang kasambahay niyo Wala pang 1 buwan mula nung mag-hire ka. Umalis nang walang paalam ang mga hitad. Ewan ko kung saan mga pumunta. Natigilan ako dahil alam ko naman na nagsisinungaling si Lola Juana. Maya-maya ay lumabas si Errol at tumayo sa gilid ni Lola. Masama itong tumingin sa akin, kaya ganun din ang ginawa ko. Natapos ang hapunan namin na tahimik at payapa. Paakyat na kami ni Marcela nang may biglang ipahabol na bilin si Lola. Marcela, Damian, 15 minuto bago mag-alas 12, gusto ko na bumaba kayo at pumunta dito sa loob ng silid ko. Sige po. Mula noon ay hindi na ako mapakali. Nagpalit ako ng t-shirt at mula sa loob ng drawer ay nilabas ko ang tinatago kong patalim na yari sa tanso. Kinuha ko ang langis na may laman ng mga halaman, sanga, dahon at bulaklak na pangontra sa aswang at may orasyon. Pagkatapos ay pinahid yun sa talim ng kutsilyo. Bukod doon ay sinuot ko rin ang kwintas na pangontra sa aswang at pinulupot ko ang buntot pagi sa bewang ko at itinago sa loob ng damit ko. Maya-maya ay dumating si Marcela. Marcela, anong ginagawa mo dito? Natatakot ako, Damian. Hindi mo ba nakita yung itsura ni Lola kanina? Parang unti-unti niyang nagiging kamukha yung babaeng aswang na sumugod sa atin. Oo, napansin ko nga. Malakas ang kutob ko na may hindi magandang mangyayari. Ang daming pagkain na nakahanda kanina at masasarap.
Pakiramdam ko last meal ko na yun. Napalingon kaming dalawa sa bintana nang marinig ang nakakakilabot na alulong na iyon ng aso. Lumapit si Marcela sa akin at nanginginig sa takot na yumakap na mahigpit. Umalis na tayo dito, Damian. Lumayo na tayo. Makinig ka sa akin na mabuti. Sasabihin ko sa iyo ito para hindi ka na matakot mamaya at makapag-isip ka na maayos. Hindi tao si Lola Juana. Ang ibig mong sabihin, aswang din siya? Oo, hindi ko pa siya nakitang nagbabago ng anyo. Pero isang beses nahuli ko siya. Pagkatapos patay ni Errol ang isang kasambahay dito. At kumakain rin siya ng laman loob ng tao. Ano? Hindi ako sigurado pero isang beses narinig ko siya na kinakausap si Errol. Wala akong narinig tungkol sa eksaktong plano niya. Basta ang narinig kong sinabi niya na gagamitin niya tayo para bumalik ang dati niyang ganda at lakas. Hindi mo ba napapansin? Karamihan ang pinapapasok niya sa bahay na to mga ulila na. Mga taong wala ng pamilyang maghihintay. Hindi ba't palaging bago ang mga kasambahay sa tuwing umuwi tayo? Yun ay dahil pinapatay ni Errol at kinakain nilang dalawa. Paano ngayon yan? Makinig ka sa akin. Kailangan hindi magtagumpay si Lola sa balak niya. Kailangan makaalis na tayo sa poder niya ngayong gabi. Yung mga pera mo, properties na sinabi ko na ipangalan mo sa iyo at bank account mo, secured ba lahat? Oo, sinunod ko lahat ng tinuro mo sa akin noon. Good. Ngayon, kung ano man ang mangyari, kailangan alerto ka at magtiwala ka lang sa akin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, Marcela. Alam ko, siyang magliligtas sa akin. Marcela! Damian, bumaba na kayo rito. Sa halip na sa kwarto ni Lola Juana, dinala niya kami sa isang silid sa ibaba ng malawak at halos walang laman, kundi isang mesa na mahaba at mga kandila sa paligid. Nakatalikod ito at nakaharap sa mesa, habang kami ni Marcela nakatayo malapit sa pinto at takot na takot. Lola, anong nangyayari? 30 anyos ako nang makilala ko ang isang binata na naging kaibigan ko. May asawa at anak na ako noon. At ang binatang ito ay isa sa mga kasambahay namin. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa nagawa kong pagtaksilan si Ambo, ang aking pinakamamahal na asawa. Noon ay wala siyang panahon sa akin at sa mga anak namin. Ang binatang yon, siya ang pumawi sa mga pangungulila ko sa asawa ko. Ang hindi ko alam, isa palang aswang ang binatang yon. Napaatres kami sa gulat nang humarap ito at makita ang mukha ng babaeng aswang na humabol sa amin sa kakahuyan. Napayakap si Marcela sa akin sa takot at mariing pumikit. Ikaw ang aswang na nagtangkang pumatay sa amin? Alam kong alam mo nang isa kong aswang, hindi ba Damian? Pero ito ang unang pagkakataon na nakita mo ako sa tunay kong anyo. Dahil ang binatang naging kalaguyo ko noon, walang iba kundi si Errol. Dahil sa pagkain niya ng puso ng mga babaeng birhen ay hindi siya tumatanda. Siya ang dahilan kaya ako nagkaganito. Niyanggaw niya ako noon. Ginawa niya akong aswang at mula noon ay hindi na siya umalis sa tabi ko. Iniwan ako ng asawa at mga anak ko. At isa lang ang taging paraan para bumalik ako sa dati kong anyo na mas bata. Kung ano man ang plano niyo, huwag niyo nang ituloy. At bakit hindi? Ilang taon ko kayong inalagaan para sa gabing ito. Sinumpa ako ni Errol na maging aswang at makakabalik lang ako sa dati kong anyo na mas maganda at mas bata kapag kumain ako ng puso ng isang birhen sa pagpatak ng alas 12 ng gabi sa mismong 80 karawan ko. At ikaw, Marcela, ikaw ang tutupad sa pangarap ko. Ang ibig mong sabihin, papatayin niyo ako?
Ang puso mo ang kapalit ng yaman na tinabasa mo sa loob ng 10 taon. Napakalupit niyong maningil. Sinamantala niyong desperado ako noon. Isang walang malay na walang pera at walang masilungan. Hindi ba't ganyan naman kayong mga ulila at mas mahirap pa sa daga? Lahat kakapitan ninyo kahit ano pa ang kapalit. Makatikim lang kayo ng yaman. Ikaw ang nagalok ng tulong. At masama ba na magangat kami ng mas maginhawang buhay? Nagpakaalipin ako sa iyo, Lola. Ako ang nagtrabaho at nagpakahirap para lumaki ang negosyo mo. Ganon din si Marcela. Hindi niyo kami basta inampon at naging palamunin. Ang usapan ay usapan. Mangyayari ang itinakda at wala na kayong magagawa pa. At ikaw, Damian, kapag ginahin ko na ang puso ni Marcela at bumalik na sa dati ang anyo ko, ikaw ang magiging selyo na tatapos ng proseso para habang buhay maging bata at hindi na ako tumanda ulit. Anong ibig mo sabihin? Kailangan kong sumiping sa isang lalaking birhen at magpunla ka sa loob ko. Pagkatapos ay saka ko kakainin ang laman loob mo. Demonyo ka. Mamamatay muna ako bago mo magawa ang mga plano mo. Errol! Kunin mo ang babaeng yan at ihiga mo rito sa mesa. Natigilan ang lahat nang biglang humalakhak ng malakas si Marcela. Kahit ako ay nagtaka sa ginawa niya. Birhen? Ako? Kami, virgin? Anong tinatawa mo riyan? Akala mo siguro matalino ka na't nautakan kami pero diyan ka nagkakamali. Ano ibig mong sabihin? Bago mo pa ako nakilala, hindi na ako puro at birhen gaya ng inaasahan mo. Ano? Nagsinungaling ka sa akin? Oo. At ngayon nagpapasalamat ako sa ginawa ko noon. Ang akala ko, gutom lang napawi nung isakripisyo ko ang katawan ko sa iba. Hindi ko alam na ito palang magliligtas sa akin. Hindi mo ako mapapakinabangan, Lola. Kahit patayin mo ako ngayon, hindi ka na babalik sa dati. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng hindi makakain ng puso ng isang birhen. Malapit na mag-alas 12. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko, Errol? At anong mangyayari kapag hindi ka nakakain ng puso ng birhen? Mamamatay ka ng tuluyan? Matutuyo ka at maaagnas, ganun ba? Gaya ng unti-unting nangyayari sa balat mo. At alam mong tungkol dito, Damian. Oo, nalaman ko ang totoo nung may nangyari sa amin. Patawarin mo ko, Lola Juana. Alam ko marami ka nang nagawa sa buhay ko. Binago mo ko. Binigyan mo ko ng maayos na pamumuhay. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Pero isang bagay ang hindi ko kayang sundin. Ang ituring si Marcela na isang kapatid. Dahil mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Ay! Magbabayad kayo sa panloloko niyo sa akin. Errol! Patayin mo ang babaeng yan! Bigla kong tinago si Marcela sa likod ko. Sabay hugot ng tinatago kong patalim at hila ng buntot pagi sa bewang ko. Nang tumalon papunta sa akin ang malaking asong itim ay sinalubong ko siya ng malakas na hagupit ng buntot pagi. Sumigaw at umiyak na dumaing ang aswang at agad na umatras. Yung asin at abo, nasa kwarto mo ba? Oo, Kukunin ko. Bumalik ka dito, babae ka! takbo Marcela! Takbo! Hahabulin sana ito ng malaking asong itim. Pero mabilis akong humarang. Ngunit si Lola Juana naman ang humabol sa kanya. Sumugod ako sa aswang, ganun din ito. Nagtangka itong sagpangin ako at kagatin, pero mabilis akong nakaiwas. Nagpagbuno kami at napahiga ako sa sahig. Doon ako tsumempo. At bago pa ako tuluyang makagat nito, ay mabilis kong sinaksak ang aswang sa leeg. Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo. Demonyo ka! Para sa mga inosenteng taong pinatay ninyong mag-amo! Paulit-ulit kong sinaksak sa leeg ang aswang hanggang sa tuluyan itong mamatay at bumagsak sa tabi ko. Damian! Marcela! Nagmadali akong tumayo at tumakbo papunta sa dalawa. Naabutan ko sila sa gitna ng hagdan.
Nakasandal si Marcela sa handrails habang tinutulak nito ang mukha ni Lola Juana na gusto siyang kagatin. Sumigaw ng malakas si Marcela nang tusukin ang tiyan nito ng mahaba at matulis na kuko ng matanda. Mabilis akong tumakbo palapit at sinubukang hilahin palayo si Lola. Tama na, Lola! Papatayin kitang babae ka. Ikaw ang sumira sa lahat ng plano ko. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Wala kang utang na loob. Isa ka ng pasurerang pinuloy ko sa mabahong pinanggalingan mo. Lola Juana, tama na! Ayaw ka namin saktan, kaya tumigil ka na! Pinahal kita pinuring na parang ikaw ang totoong lola ko. Alam ng Diyos kung gaano ako nagpapasalamat sa magandang buhay na binigay mo sa akin. Kung pwede ko lang ibigay sa iyong puso ko gaya ng gusto mo ibibigay ko. Pero hindi ko rin hawak ang mga pangyayari sa buhay ko. Sadyang mabait na talagang Panginoon dahil kung natupad ang gusto mo at bumalik ka sa dati mong anyo, mas marami ka pang buhay na mabibiktima. Mga inosenteng tao na walang kamalay-malay. Tama na! Juana, tama na! Tumigil ka na! Tuminto ang lahat at napatingin sa pinto na dahan-dahang bumukas. Pumasok doon ang isang matandang lalaki na may tungkod at tumingin sa amin. Si Lolo Ambo, ang asawa ni Lola Juana. Tumigil ka na. Oras na para magpahinga ka. Alam ko, kasalanan ko kung bakit ka nagkaganyan. Kung nabigyan ko lang sana kayo ng sapat na oras noon, hindi mababaling ang tingin mo kay Errol. Hindi ka sana niya sinumpa at ginawang aswang. Ako ang may kasalanan ng lahat, kaya ako ang parusahan mo. Tigilan mo na ang mga bata at hayaan mo na silang mabuhay ng tahimik. Ambo, Matagal na kitang pinatawad, Juana. Binitawan ni Lola Juana si Marcela at bumaba. Agad akong lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap at inalalayang bumabari ng hagdan. Nang makalapit si Lola Juana kay Lolo Ambo, ay mahigpit na nagyakap ang dalawa at narinig namin ang mahinang iyak ni Lola. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Damian, maraming salamat at tinawagan mo ako. Walang anuman po. Halika na, Juana. Doon na tayo sa loob ng silid at magpahinga. Nakahinga kami ng maluwag nang maiwan kaming dalawa doon. Tuwang-tuwa na nagyakap kami ni Marcela ng mahigpit. Para kaming nabunutan ng tinik sa pagdating ni Lola Ambo. Mabuti na lang at naisipan ko siyang tawagan kahapon nang maramdaman ko na may hindi magandang mangyayari. Nagkatinginan kami ni Marcela. Pagkatapos ay mariin na hinalikan sa labi ang isa't isa. Malaya na tayo, Damian. Sa wakas. Tapos na ang pagsisilbi natin kay Lola Juana. Dahil hindi niya natupad ang plano niya, baka tuloy na siyang mamatay. Sorry nga pala kung tinago ko sa iyo yung totoo na aswang siya. Natakot kasi ako noon na baka kapag nalaman mo, matakot ka at umalis. Ayokong iwan mo ko dito noon. Naiintindihan ko. Maraming salamat dahil hindi mo rin ako iniwan. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Damian. Halika na, Stas. Kamutin natin ang sugat mo tapos mag-impake na tayo ng mga gamit. Dahil pag alis natin dito bukas, hindi na tayo babalik. Uuwi na tayo sa probinsya namin. Matagal ko nang hinanda ang lahat doon. Sige, halika na. Madam Venus, kinabukasan, nang magpaalam na kaming dalawa ni Marcela kay Lola Juana, isang malungkot na balita ang sumalubong sa amin. Kahit na inaasahan na namin ang mangyayari, labis na kalungkutan at pagdadalamhati ang naramdaman namin nang malaman na pumanaw na si Lola Juana. Namatay siya na tuyong-tuyo na ang balat at parang naaagnas.
Hindi namin inaasahan na si Lolo Ambo ay mamamatay din ng umagang iyon. Nadatna namin sila ng mga kasambahay ng umaga na yun na magkayakap sa kama at wala ng buhay. Ayon sa mga doktor, cardiac arrest ang kinamatay ni Lolo Ambo at si Lola Juana walang makapagpaliwanag. Matapos namin asikasuhin ang cremation at libing ng dalawang matanda, ang lahat ng ari-arian ni Lola Juana na pinamahala sa aming dalawa ni Marcela ay binilik namin sa kanyang mga anak. Habang kaming dalawa, ang mga naipundar naman namin na properties at kumpanya ay binenta din namin sa mga anak ni Lola Juana. Ang mga napagbentahan namin ay tinabi naming dalawa sa isang joint account pagkatapos ay umuwi kami sa probinsya na kinalakihan ko. Agad kaming nagpakasal at dito ay nagtayo ng farm at maliit na negosyo sa bayan. Simple na lang ang buhay namin ngayon at malayo na sa marangyang buhay na binigay sa amin ni Lola Juana. Ngunit tahimik at masaya kami ni Marcela. Dahil sa mga sitwasyon natin sa buhay, may mga bagay tayong nagagawa na kapit sa patalim. Mga bagay na hindi natin gusto pero magagawa natin. Mabuhay lang at maitawid lang ang bawat araw. Sa kabila ng masamang plano ni Lola Juana, mas pinili namin ni Marcela ang magpatawad. Ang ibigay ang respeto at panatilihin ang pagmamahal namin sa aswang na nagbigay sa amin ng pagkakataon para maging maayos ang aming kinabukasan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Damian.